Sige po. exegesis. Yung John 3:3, Opo. yung di ba kausap ni actually si Jesus, Mm. nakipag-usap kay Nicodemus. Ito basic to, very basic eh. Mm. Yung about being born again, Mm. iba kasi kung titignan mo, kausap niya si Nicodemus. Pero pagdating kay Paul, nung binabasa ko yung letter kasi ni Paul, new creation yung lumalabas. Parang wala na kang binabanggit na ano eh. Can you enlighten dyan sa ano yan? Wait lang po. Kasi merong mga nagtuturo na rightly dividing the word of truth mga yung mga masyadong nagde-divide ng scripture. Sabi nila sa Israel lang daw 'yun. Oo nga eh. Sige lang. Okay, so pag-aralan muna natin. So saan unang nabanggit ang salitang born again? Ang terminong born again po kasi yan sinulat po yan kay Nicodemo, syempre. Sabi sa John chapter 3 Mhm. verse 3, sabi rito, no, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So, paghahari ng Diyos. So, sinong kausap dito ni Jesus Christ? Si Nicodemo. Si Nicodemo po ay isang pariseo, isang pinuno ng mga Hudyo, bahagi ng Israel. At nakalagay naman sa verse 1, di ba, na may isang pariseo na nangangalan Nicodemo. So, pariseo siya. Yes. So, ibig sabihin, ang anumang audience ng teaching tungkol sa born again ay isang Hudyo. So, bakit sinabi ni Jesus ito sa isang Hudyo? Kasi nga, dahil ang mga Hudyo noon ay naniniwala na bilang mga anak ni Abraham, automatic silang kabilang sa kaharian ng Diyos. Yes. Yun yung Tama. context, guys, ha. Hindi tayo Yung context. hindi tayo overly dividing, ha. Doon tayo. Okay. Yun tayo. Kaya ang sinabi ni Jesus, kahit ikaw ay Hudyo, kailangan mo pa rin maipanganak na muli. So pansinin niyo yung sinabi rito ni Nicodemo sa verse 7. No? Sabi rito, huwag kayong magtaka sa inyo, kayong lahat ay kailangan maipanganak na muli. Ang Greek word dito kasi ay plural. Ibig sabihin, hindi lang si Nicodemo, lahat daw. Kaya ang born again ay hindi lang para sa Israel. Sa context ng New Testament, sabi rito sa 1 Peter 1:23, wait lang. Bakit ang born again ay para sa lahat? Ito yung verse ko. 1 Peter 1:23, sabi rito, no. Original talaga nabanggit yan salitang born again. Akala kasi nila sa Israel lang, hindi ah. Tingnan nyo, ebidensya ko. Sapagkat muli kayong isinilang. Kailangan pa bang kailangan mo talaga born? Yan, being born again, not of corruptible seed. Ayan, ang nabagit yung born again sa King James, ha. Basahin natin sa Tagalog para maintindihan ng iba. Sapagkat muli kayo na born again, hindi sa pamamagitan ng kapanganakan ng kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at sa mga hindi nagbabagong salita ng Diyos. So ano ibig sabihin nito? Ang teaching ng born again po kasi ay unang sinabi sa isang Hudyo, pero ang prinsipyo po nito ay hindi lang para sa Israel. Ang mensahe po kasi ni Jesus ay kahit Hudyo o Hentil, kailangan ay yung bagong kapanganakan upang makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. So ano ang big idea dito? Ay hindi lang to sa mga Hudyo, sa Israel. Kaya yung born again dito ay hindi yung born again ng nation of Israel. May mga nagtuturo ng ganyan, ng mga mid-acts. Ang tinutukoy dyan yung kapanganakan ng Israel, mga born again ng Israel. Hindi. Ang context ng John 3:3 nakalagay dito. John 3:16, di ba? For God so loved the world. So ang kausap dito ng Diyos, buong sangkatauhan. Kaya nga pagdating dito, di ba, sabi ni Nicodemo, kailangan yung ma-born again. Lahat ma-born again. But ang huli, ang kaligtasan pala ay sangkatauhan. So hindi lang mga Hudyo. Kaya nga sabi rito, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi para hatulang maparusahan ng mga Hudyo lang ba sinabi? Hindi, mga tao. Tingnan natin kung Hudyo sa Greek. God sent not His Son unto the world. Not to condemn the world. Talagang tayo ang kausap ditong ma-born again. Kaya ang big idea? Ang born again po ay pangkalahatan, hindi lang sa Israel lamang, kapatid.
Agree, Pastor. Pero bakit kaya si Paul, iba yung ano niya, no? New creation yun sa kanya kasi. Ayun, nasa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi rito, no, kaya kung nakipag-isa ka na kay Kristo, isa ka, sa isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So, bakit new creation ang ginamit ni Paul? Pansinin niyo yung emphasis ni Paul dito eh. Kung bagong paglika, ang punto ni Paul dito, eh, kapag ang isang tao ay na kay Kristo, hindi lang siya inayos, siya ay ginawang bago. Kanino? Sa mata ng Diyos ba o sa mata ng tao? Sa mata ng Diyos, bago ka na. Kasi ang context ng theology ni Paul, si Paul madalas gumagamit ng language ng creation. Halimbawa, ang tao noon ay nasa lumang pagkatao ni Adan. Sa context pero kay Kristo may bagong sangkatauhan. Mababasa natin to sa Romans chapter 5 verse 19. So alam na natin to, no? Kung saan inihambig ni Paul yung tungkol kay Adan. Tsaka kay Christ. Sulitin namin yung context noon. At isa pang talata na sinasabi ni Paul na sapagkat sa Galatians chapter 6 verse 15 yata. Yun, saan nga ba yun? Galatians chapter 6 verse 15. Alam ko na andito yun eh. Pinag-uusapan namin ni Kaisel to. Hindi na mahalaga kung tuliman o hindi. Ang isang tao mahalagay kundi siya ay naging bagong nilalang. Nabanggit dito yung new creation. So hindi pagtutuli, hindi pagiging Hudyo, hindi pagiging reliyoso. Ang mahalaga, ang new creation ay kay Kristo. Ngayon, bakit ba ang language ni Jesus sa John chapter 3 ay gumagamit ng born again? Dahil ang kausap niya rito ay isang guro ng Israel. Kaya nga depende sa kausap. So ang imagery kapanganakan, samantalang si Paul nagsulat ng Gentile churches. Kaya new creation ng kanya. Kaya gumamit So, siya ng imagery ng bagong paglikha. so Tsaka, okay lang na ano, gamitin natin yung new creation tayo. Kasi, yun naman talaga totoong binabagit ng born again eh. Ang new born again creation. kasi metaphor. Sa totoong buhay, Mm, sa totoong buhay, hindi naman totoong mangyayari yun, di ba, na ipinanganak ka na muli. Ikaw nga, bumalik ka nga, agree. di ba? Bumalik ka nga sa dati. Agree. Di pwede, di ba? Malinaw naman yun. So ano sinasabi ni Jesus Christ doon? Yung bagong buhay, new creation. Mm, Hindi sinasabi ni Paul, new creation, bagong nilalang. new creation in new covenant. Kasi ang problema kasi, kailangan natin yung word by word. Kailangan ko sinabi ni Jesus born again, dapat si Pablo born again din. Hindi ganun kapatid. Gamitan natin ng Ah, tinatawag na logic na pag sinabing born again, new creation. Pareho lang naman, mm, pareho lang naman sila, synonyms naman sila, di ba? agree naman ako dun. Mm. Agree. Tapos ito pa, Agree. sinabi pa to ni Titus. Titus, sino ba si Titus? Ano, ni Paul. O, tingnan natin na, Titus Paul yan. 3:5. Naligtas tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Sino yung teacher niya? Si Paul. Tayo ipinanganak na muli. Oh, ayun, no? Kung ang teacher niya ay si Paul at binanggit niya yung salitang born again sa magitan ng tubig at tayo ibinago ng Espiritu Santo, so ibig sabihin, tinuro din ni Pablo kay Titus yung tinatawag na born again. So ibig sabihin, harmonize pa rin sila, si Paul, si Jesus Christ, born again pa rin ang binabanggit nila. Pag sinabing born again, new creation. Hindi magkaibang doktrina po ang born again sa new creation, hindi po. Pareho lang yung synonym lang po yun. Mm, bago nila lang. Hmm? Bagong, Hmm. Bagong buhay. mm, O paano ko sabihin ko sa iyo na maliban ng tao ay hindi magbagong buhay, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Totoo naman yun, di ba? agree. Kung hindi mababago ang buhay mo, hindi mo makikita ang Diyos. Totoo naman yun, di ba? Yung kasi meaning ng born again mabagong buhay. Wala hong ano doon. Wala ho dong magic na ano mga ano. Wala. Ang sinasabi ni Christ na dito ay metaphor ng pagbabago ng buhay. Totoo naman, di ba, ang biyaya ay nakakapagpabago ng buhay. Na bago ang buhay natin dahil sa biyaya ng Diyos. Yun ang born again. Kaya nga sinabi ni Pablo, hindi ka nakagaya ng dati. Binago ng Diyos ang buhay mo. Sige nga mga kapatid, sino dito mga hindi binago ang buhay ng Diyos? Magsabi nga ng amen yung mga hindi na bago ang buhay. Sige nga. Hmm. Lahat tayo binago ang buhay. So yun yung sinasabing born again, pagbabago ho ng buhay mga kapatid.
Kasi ang kausap kasi ni Jesus Christ, theologian. Kaya gumamit siya ng metaphor na kailangan mong ipanganak na muli. Eh, ito naman si Nicodemo, aang-anga. Ano yun, Lord? Kailangan ba ipanganak ako sa nanay ko? Literal. Nahuli ni Christ na ang kahinaan ni Nicodemo ay literal. Kaya pagdating ng verse 7, iba ang pinanganak sa laman, iba ang pinanganak sa espiritu. Kung iintindihin lang natin mga kapatid, yung language ng Bible, mauunawaan natin na yun, yung palang sinasabi ni Lord, hindi yung inaakala natin. Kaya babalik at babalik pa rin tayo sa exegesis. Babalik at babalik tayo doon para maitama yung paniniwala natin. Kapatid, nasagot ko ba yung tanong mo, kapatid na Lex? Okay po. Kasi natatawa lang kasi ako dun sa pastor. Pagka yung mga tao kasi nagiging mukhang bibig yung born again. Pag hindi mo tumanggap yung mga non-Christian. Born again ka parang kasi automatic, parang nasa isip na religion ka agad yun. Hindi. Pagiging born again. Kasi Simple, natatawa lang ako. simplihan na lang natin. Bride of Christ TV version, nabago ang buhay. Ganun na lang. Mas maganda. Nabago. Nabago. Hindi siya jargon. Yung ginawa kasi ni Christ, kasi dapat kasi natin maintindihan, sino bang kausap ni Christ? Guro. Guro ng Israel. Kaya ang level ni Jesus Christ ay iba. Guro to, kailangan guro din ang dating. Nilevel niya yung Nilevel, theologians to, theology. O sige, gagamitan kita ng metaphor ng theology, maliban na ipanganak na muli. Nilaliman niya rin. Nilaliman niya. Okay. Sino sa akin okay naman yung basta maintindihan ko. Hindi, alam ko naiintindihan mo kasi may audience tayo eh. Sa mga hindi nakakaintindi. Kasi nasa YouTube tayo. So, ang gusto kong parating sa lahat mga kapatid, napakahalaga ho talaga ng proper hermeneutics. Sino nagsasalita? Si Jesus. Sinong kausap? Nicodemo. Ano si Nicodemo? Guro. Bakit sinabi ni Christ yung ipanganak na muli? Pwede naman sabihin ni Christ na maliban ng tama bago ang buhay. Hindi naman ganun. So, ang ginamit ni Christ, usapang pastor sa pastor yun eh. So, hindi mo pwedeng akuin yun. Hindi ka naman pastor. So, doon tayo sa sinasabi mismo ni Paul na nabago yung buhay kasi tayo yung kausap.